And magandang araw. Welcome to our Management Information Systems in Education class. And this is Levi B. Maristella. And today I will be sharing po our activity or lab activity, which is about designing an educational dashboard using Google Looker Studio. Actually, honestly speaking po, this is also my first time to use, no po, o gamitin po yung Google Looker Studio. And I'm not even familiar po sa paggamit na ito. But yun po kasi po meron po tayong mga step-by-step procedures po no, kung ano po yung ating pong gagawin para magamit po natin at magawa po natin ang ating pong dashboard using Google Looker. So, napakahalaga po ng gawain ito, especially sa aming pong mga teachers. Ito po ay napakalaking tulong, lalong-lalo na to monitor yung mga performance ng ating pong mga estudyante. So, using Google Looker, mas mapapabilis at mapapalinaw po yung ating pong mga desisyon sa paggawa, lalong-lalo na sa mga performances ng ating pong mga estudyante. Of course, to start po, dapat po you have your Google account, which is nandyan po sa ating pong step na kailangan preparation na ihanda, and Google Drive po natin, at provided po yung lab student dataset po natin. Later on, ipapakita po natin iyon. So, napakalaga po na magkaroon po ng tinatawag na dashboard because ang pinaka-purpose po nito o pinakalayunin tulad ng sinabi ko kanina, mas mabigyan po tayo ng mabilis, malinaw at action-oriented po na insight, lalong-lalo na pagdating po sa performance ng ating mga estudyante. So makikita na natin later on yung mga final grade, attendance rate, passing rate, at risk category po. So sa pamamagitan po nitong activity ito, designing an educational dashboard using Google Looker, nagkakaroon po tayo ng maayos at mas magandang desisyon, which is data-driven po na base sa mga data na meron sa atin na makakatulong po sa mga teachers sa pagdedesisyon at pagpamonitor po sa mga estudyante, and of course not only for teachers but also sa mga school leaders no po, makakagawa at makakagawa sila ng mas magandang plano, lalong-lalo na nagbe-base po sila sa mga data no na makikita po natin sa ating pong dashboard. So as you can see po, ito po yung mga step by step na sinunod po natin para po mabuo natin po yung ating pong at ma-design yung ating pong educational dashboard. No po. And later on, makikita po natin yung naging resulta at kabuuan nito by the use of Google Looker. So makikita po natin dito, provided po yung lab student dataset. So as you can see po, meron po dyan yung mga student ID. Ito po, ipapakita natin no, yung ating pong lab student dataset. We have the student ID. Yan. And of course, we have the student name ng mga bata. We also have the program, the strand, the CAS, ABM, STEM, UMS. And also we have the year level, which is 1, 2, 3, and 4. At meron po tayong attendance, midterm, grade, final grade, risk category, and status. So as you can see sa mga data na present po natin ngayon, makikita po natin yung kabuong performance ng mga estudyante sa isang academic period. So yan po yung ating pong ginamit. And we use three major filters. No po. Makikita po natin dyan yung program strand, and of course yung year level, and yung pong tinatawag na risk category. Sa risk category, makikita natin there is high, medium, and low. So yan ang ating pong student data set na gagamitin po natin at ilalagay po natin sa ating pong Google Looker. So, ito po yung naging resulta ng ating pong tinatawag na dashboard. Ayan. So as you can see po, no, nandyan po lahat. At yan po ang ating pong MIS for Decision Making and Education Analytics. Ibig sabihin, mas mapapaayos po, sabi ko nga po kanina,
sa pamamagitan po ng dashboard na ito ay mas makikita po natin yung tinatawag na naging kabuuan na performance ng ating pong mga estudyante, which is a very great help po sa atin bilang mga teachers. So sa KPI overview naman po natin, we can see here po, no po, dito po makikita po natin sa dashboard natin yung tinatawag na final grade. At dito yung total na final grade scores ng lahat ng estudyante sa dataset po natin is 3,264. At maaari po nating gamitin ito para makita ang overall academic load or academic trend ng grupo. No po? And we also have our attendance. Meron po siyang total percentage no po na 3,175. At makikita natin na nagpapakita ito kung gaano kataas o kababa ang overall presence ng mga estudyante sa klase. So mahalaga po ito kasi ang attendance ay SAS, no po, sa malakas na indicator o predictor ng performance po natin sa mga estudyante. At we also have here the passing rate, 0.4. Ibig sabihin, mga 40% lamang ng mga estudyante ayon sa data po natin ang pumasa, no, base sa ating pong dataset kanina na pinakita. So, indicator ito na kailangan ng intervention, no po, at mas malaki pang investigation upang tumaas yung passing rate ng mga estudyante. And we also have here the risk category. Makikita natin dito na 3% ng estudyante ang classified as high risk ngayon. So, ibig sabihin, yan po yung mga kailangang bantayan ng mga estudyante upang maiwasan yung dropout or yung pagbagsak po nila o failure. So, see, napakalaki po ng tulong po ng dashboard na ito na nakikita natin yung kailangan na desisyon, kailangan na maging aksyon na gawin ng isang teacher or not just only the teacher but also yung school leaders po natin using this dashboard na ginawa po natin. So as you can see naman po sa ating pong mga tinatawag na charts walkthrough. So meron po tayong natuklasan po dito. No po, sa final grade distribution, we have this bar chart. No po. Sa bar chart, makikita po natin dito yung mga comparison ng mga students sa kanila pong tinatawag na um, final grades across different students' names. So, nandiyan po yung mga pangalan. Ayan. Na po. At yung kanila pong mga final grades. So, as we can see po, no po, may mga estudyante na consistent sa mataas na final grade at may ilan namang mababa ang scores po nila. So, makikita po natin dito sa ating pong bar chart. No? Okay, okay po. So, uh, may mga nasa top performers at meron din mga students na kailangan din po ng support. So sa pamamagitan ng dashboard na ito, mas nakikita natin na monitor natin yung ating mga estudyante. When it comes to attendance trend, we have the line chart here po. Na po makikita po natin siya. At nakikita natin na unti-unting pagbaba ng attendance, no po. Ayan po. Sa ating pong chart na pagbaba ng attendance. At kapag bumaba ang attendance, of course, madalas din po yung pagbaba ng passing grade. So, kung bumababa man o tumataas na po, mas namomonitor po natin yung mga attendance po ng mga bata. So kaya napakahalaga po na meron din po tayong ganito. So next po, we also have the risk category. As you can see, we have the pie chart here po, no? So sa pie chart po, makikita po natin, sa high risk po, we have 42.5% and sa low risk, we have 37.6% and medium, we have 19.9%. So mahigit kalahati no po ng mga estudyante ang nasa medium and high risk. Ibig sabihin maraming mga prone sa failing, maraming mga absent
at maraming nakakaranas ng academic difficulties. So dito pa lang sa chart, nare-recognize na po ng teacher, nakikita na po natin yung mga nangyayari sa mga performance ng ating pong mga bata. So talagang napakaganda na meron po tayong dashboard, educational dashboard, and with the use of Google Looker. So insight natin sa final grade, performance is mixed. Some students score high while others are very low. And sa attendance, the line chart shows a decline in attendance over time. Po. Sa passing rate naman po natin, more students are failing than passing. So, yun po. Ibig sabihin, may mga problema po, no? Mas marami pa yung bumabagsak ngayon. Sa risk category po natin, majority are medium high risk, which is a concern, no po? Halos sa kalahati po, no po, ang nasa um, medium at high risk po natin. So, final grade bar po natin, makikita natin, um, napaka large ng gaps in students' grade. May high achievers exist, but many are far beyond. So, yan po yung ating pong naging resulta. So, I think ang pinakakailangan po niyan is to have monitoring po sa ating pong mga estudyante. Kasi nga po, parang napakataas po ng high risk po sa kanila. So, for our recommendation, we need to support low performers by providing learning plans and regular feedback. So yan po ang ating pong ginamit na dashboard. So napakalaki ng tulong ng tinatawag po nating educational dashboard using Google Looker. Ayan. So ayan po. Pakita po ba natin yung ating pong mga ginawa. Okay. So, personally, napakalaking tulong po nito at magagamit ko rin po ito sa aking pagtuturo. So, isa pong big help na po ang Google Looker at yung pong tinatawag nating dashboard. So, for our leadership implication, sabi ko nga po, na-share ko na po ito, paano nakakatulong ang ginawa po nating dashboard na ito, yung activity nito sa ating pong mga school, sa teacher at maging sa mga school leaders po natin. Number one, sa pamamagitan po nito, we may know yung mga priority natin na kailangan bigyang priority, i-prioritize po natin. Yung mga um, bigyan ng mataas na percentage dahil sa mataas na percentage ng mga high at medium risk students. So now, alam po natin kung sino po yung mga bibigyang priority sa about prioritization. No po, mag-focus tayo, yung mga teacher, lalo-lalo na sa dahil mataas yung risk po natin, yung percentage ng high at medium risk student po natin. ah Malalaman natin kung ano dapat ang iprioridad ng school, ng teacher para sa performance ng mga students. So siguro pwede magkaroon ng tutorials, mentoring, at yung pong monitoring ng attendance. So number one, the implication of this activity sa leadership po natin, yung sa pamamagitan ng dashboard na ito, educational dashboard using Google Looker, mas malalaman natin kung anong dapat nating i-prioritize bilang mga teacher, lalong-lalo na sa ating mga student. And number two po, siguro yung intervention planning. So nalaman mo na yung priority mo. Now, magkakaroon ka ngayon, bubuo ka ng mga plano, intervention planning para masolusyonan yung mga problema na kinakaharap sa performance ng ating mga students. So sa pamamagitan po, for example, nalaman natin yung attendance rate po nila, yung trend po nila, bumaba, nagkaroon ng attendance sa pagbaba sa kanilang attendance. So pwede tayong magplano, no po, ng mga programs or i-adjust yung schedule na makakatulong para hindi po bumaba yung attendance ng mga estudyante na nag-a-absent. So it it help us to make plan. Lalong-lalo na sabi ko nga po, yung mga planong gagawin natin, hindi lang basta-basta plano, may data tayo na galing sa ating pong dashboard na talagang yan po ang kinakaharap ng school
o ng ating pong mga estudyante. So, anong pwede kong gawin bilang teacher, lalo-lalo na kapag nakikita ko yung mga attendance, pagbaba ng attendance ng aking mga estudyante. So, number two siguro po yung pong leadership, it's about intervention planning. Makakabuo ka ngayon ng plano, na intervention planning, which is data-driven. Ibig sabihin, base sa data na meron ka using this dashboard. No po. At pangatlo, after po, of course, you make your plan. Sabi nga po, like ko sinasabi ko, it's about monitoring and evaluation, no po, na ginagawa natin. Lalong-lalo na as we can see po sa naging resulta ng ating pong dashboard. So, meron pong rate na 0.4 na passing rate. So, indicator ito na kailangan ng mas madalas na progress para sa ating mga student. We need to monitor, evaluate, no po. Yeah, i-meet sila, let's have a consultation meetings, and even yung mga academic review programs. So, ito po ay malaking bagay para i-monitor at evaluate yung mga programs po natin. So after nito, kapag yung dashboard natin, no po, nag-provide po siya kung tumaas ba, bumaba ang performance ng ating mga estudyante. Tapos doon natin gagawin po yung ating pong mga ah, plano na intervention. So yan po yung ating pong mga natutunan sa paggamit po ng ating pong activity. And this is a great help sa bawat isa. Ayan po. Maraming maraming salamat po. Once again, this is Levy B. Maristella and thank you so much.